Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ibahin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po kayo sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay nagkakatipon sa banal na pagdiriwang ng misang ito upang magpuri at magpasalamat sa Kanya at patuloy na humingi ng mga biyaya na ating kinakailangan. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga mahal natin sa buhay, sa mga taong pinangakuan natin ng mga panalangin, at sa mga taong walang nagdarasal para sa kanila. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gubanap sa banal na pagdiriwang, atin munang aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at maging sa ating sarili at may kababaang loob nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang Dewa ng Karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material at malayang magparot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, madalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik sa kapangyarihan ng Diyos, maningning sa silahis ng kanyang kaluwalhatian, kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag na walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi siya'y lumalagay sa mga banal, at ang mga ito'y gumagawa niyang mga propeta
at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit pa ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahaninhinan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di malulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ikaw ay pagpalain. At ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako nang tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako'y puno kaya'y sanga, kapag ako ay kaisa, kakaya'y tiyak na munga. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring nagsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat, ngunit kailanman o kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na ito
na kapag kayo ay may tinanong, kayo ay may hinanap, lalo na kapag yung kabataan ang natanong ninyo, halimbawa ay nasaan si Juan, ang sagot ay nasa puso mo. No? Nasa puso mo. At namahal na mga kapatid, sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, ang mga Pariseyo ay nagtanong sa ating Panginoon kung kailan itatatag ang paghahari ng Diyos. At ang kanyang sagot, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso, sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Alam niyo po, ang mga Pariseyo ay isang grupo ng mga Hudiyo na sila po ay mahigpit na sumusunod sa kautusan ni Moises at sa mga idinagdag dito. Sila mayroong nasa 613 na kautusan at katulad ng maraming Hudiyo, sila rin ay nag-iintay ng pagdating ng Mesiyas, yung pinangakong magliligtas para sa kanila. At para po sa kanila, ang Mesiyas, ay ang iniintay nila ay isang political Messiah. At ilabagan isang parang makisig, nakasakay sa kabayo, may dalang espada at handang ipagtanggol ang Israelita sa mga sumasakop sa kanila. Kaya hindi nila matanggap na ang kanilang nasa gitna ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang Mesaya. At tinanong nila ito para subukin dapat sila naghahanap ng mga palatandaan. Minamahal na mga kapatid, nakakatuwa po. Bakit? Sapagkat bata pa lamang tayo, doon na po nagsimula yung noong tayo'y pagharian ng Diyos. Ano po? Sapagkat sanggol pa lamang, tinanggap na natin yung pananampalataya sa Diyos. Ipinunla na sa ating puso, sa ating kalooban, ang pananampalataya sa Kanya. Di po baga kung matatandaan natin, kung kayo nagpabinyag na, o kayo ay nagninong o ninang sa binyag, di po ba? Pagkatapos ng pagtatakwil ng kasalanan, ipapahayag yung pananampalataya natin sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa ating Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu Santo. Sapagkat ng mga bata ay hindi pa natin alam yung pananampalatayang iyon. Kaya ang tumayo muna, ang sumagot muna ay ang mga magulang, katuwang ang mga ninong at ninang. At sila yung may responsibilidad na ipakilala ang Diyos sa kanila, sa mga anak, sa kanilang inaanak, sa atin. At yung pananampalatayang meron tayo. Pero siyempre, habang tayo ay nagkakaisip, habang tayo lumalaki at sa ngayon, magandang makita natin, tingnan natin, kumusta na ang ating pananampalataya. Tayo kaya ay tunay na pinaghaharian ng pananampalatayang ito. Di ba ang isang hari, karaniwan, sa kanyang kaharian, siya yung nasusunod. Tingnan natin, ang Diyos kaya ang nasusunod sa ating buhay o mga sarili nating plano at mga gusto. Ang Diyos ay pag-ibig. Tayo kaya ay pinaghaharian ng pagmamahal, ng pag-ibig ng Diyos. Tanungin natin ang ating sarili. Mahal kaya natin ang Diyos ng higit sa lahat? Mahal kaya natin siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa? Mahal kaya natin ang ating kapwa bilang konkretong ekspresyon ng pagmamahal sa Diyos? O baka naman hindi. Sa gayon, baka hindi tayo tunay na pinaghaharian ng Diyos. At kung hindi ang Diyos ang naghahari sa atin, abay, sino kaya o ano kaya? Marahil ay ang ating sarili. Sapagkat lagi nating ang sinusunod, yung gusto ko, yung maalwan sa akin, yung para sa akin. Ang lagi nating pinapakitang pagmamahal ay pagmamahal sa sarili. Alam niyo po, hindi tunay na pagmamahal kapag sarili lamang natin ang minamahal. Ito ay pagiging makasarili. At ang isa raw pong indikasyon o signs na tayo'y malayo sa Diyos
o hindi na Diyos ang naghahari sa atin, ay kapag tayo ay puno na ng takot, ng pangamba. No? Para bagang tila lagi parang walang kasiguraduhan ang ating buhay. Minamahal ang mga kapatid, sana po hindi ganon. Lumapit tayo sa Diyos. Bumalik tayo sa Diyos. O di kaya naman, kapag tayo ay punong-puno na ng galit sa ating puso, hindi na rin Diyos ang naghahari sa atin. Kung tayo ay puno ng galit, ng pagkainggit, no, sa iba, o kaya hindi na tayo marunong magpatawad, hindi na tayo makaramdam ng habag sa mga taong nangangailangan, baka hindi na Diyos ang naghahari sa atin. Kaya minamahal mga kapatid, napakaganda po ng paalala sa atin ngayon. Maganda na suriin natin ang ating sarili. Maganda na ipanalangin natin, na ipagdasal natin sa ating mga pagninilay. At tanungin, sino na kaya o ano na kaya ang naghahari sa akin? No? Tayo nagdadasal sa Ama namin. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ano? Mapasa amin nawa ang kaharian mo. At tunay nga, minamahal ng mga kapatid, na tayo ay pinaghaharian na ng Diyos. Kung tayo ay marunong pa rin sumunod sa Kanya at marunong pa rin magmahal, hindi lang sa ating sarili, kundi lalo tigit sa Diyos at sa ating kapwa. Pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilayan ng palakad, at nakiramay sa lahat.
kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang kalinlinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagkakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala
pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Nanalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit na ang papuling iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga
pagpag. Umaawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay diyang kung hawak mo ko. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit akong buong galak. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit, umawit, umawit akong buong galak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang na iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at ang aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat na naglingkod at sa inyong mga bumisita at nakisa sa ating banal na misa, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ngayon at ibahaya, Kanyang pagkaling at habag, isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.